Good day, Team Crypto Newbie. Today, gaya nga ng sinabi ko, ipapakita ko kung paano gamitin ang Drip Faucet Calculator na ginawa ni Brandon from Team Drip Guide. Shoutout nga pala kay Brandon. Kung ikaw ay nag-iisip na sumali sa Drip Faucet or may faucet account ka na at hindi mo alam kung anong gagawin mo para sa iyo ang video na ito, tara gawin na natin. First, kailangan mong magbukas ng browser and then magpunta ka lang dito sa calculator. I-share ko na lang yung link ng calculator na to, which is ito. And then para ma-edit mo itong file na to, is kailangan mong mag-create ng sarili mong kopya ito, gumawa ng kopya para maging personalize mo siya. Ayan, nakapag-create na siya. Kailangan mo lang mag-login sa Google account mo and diretso nang mapupunta yan sa iyong Google Drive. Pasyal ko lang kayo dito sa file. Ang lahat ng cells na naka-fill ng kulay blue, ayun lang yung pwede nating i-edit. So, ito hanggang dyan, tapos ito, and then itong buong column H mula row 16, ganun din sa column I mula row 16 din. And then itong cell N16 ang i-edit natin para ilagay kung kailan tayo nagsimula sa Drip Faucet account natin. So, paano ba gamitin to? Una, ito. Kailangan nating ilagay yung value ng starting drip deposit natin. Kung mag-i-start ka pa lang at gusto mong subukan sa pinakamababang halaga, ilagay mo lang dito yung 1 drip token. Kung meron ka naman na, pwede mong ilagay kung ilan yung deposit account mo or yung deposit value mo dyan. And then, kung nag-hydrate ka at kung nakapag-claim ka na, ilagay mo din yung value na nandoon sa interface, sa UI ng Drip website. Sa BNB Drip Ratio naman, ito ay makukuha sa website ng Drip. Puntahan natin. Ito yon. Make sure lang na tama yung mga website na pinupuntahan nyo para iwas tayo sa hacking. Connect lang natin yung wallet. Connect natin yung MetaMask wallet. Then punta tayo dito sa swap page. And then kopyahin na natin itong BNB Drip Ratio. And ipipaste natin siya dito sa faucet calculator. Paste lang natin ito dito. And then yung USD BNB ratio naman is kuhanin lang natin yan. I-type lang natin dito sa Google. BNB to USD. And copy lang natin to. Paste natin dun sa calculator. Ayan. Ang kukumputin niyan is yung drip price. Kaya kung titignan natin dito sa formula niya, D7 and D6. D7 multiplied by D6. Itong dalawa yan. Itong hydrate gas fee naman is nag-iiba-iba depende sa traffic ng BSC network. Yung hours between hydrates is kung gaano, kung ilan yung interval, kung ilang oras yung interval ng pag-hydrate mo. And then, itong isa is yung PHP-USD ratio. So, tignan na lang din natin dito sa Google. So, baligtarin na lang natin. USD to PHP. 51.27 pesos per US dollar. And paste na lang din natin dito. So, ang capital mo para makabili ka talaga ng one drip is ito multiplied by drip price. So, 4,619. Hindi pa kasama yung tax dyan and yung gas fee. Uwi lang natin yung currency niya. So, ayan. Kung titignan nyo dito sa bandang kanan ng dashboard natin or yung itong summary,
Meron ka makikita dito sa column E, yung hydrate period. Sa column F naman is yung date kung kailan mangyayari ang hydrate period na yan. And then sa column G is yung daily tax rewards in peso. Hindi pa kasama yung taxes kapag claim mo and sinel mo. Sa column H is kung ilang araw mo matatanggap itong daily rewards na nandito sa column G. Sa column I is yung daily rewards in terms of sa currency ng US dollar. And kung sa column J naman is yung deposit balance mo. Dito sa date na to na nasa column F. So paano natin siya ina-navigate? For example, kapag ito, edit lang din natin ito. For example, ngayon, March 1, 2022. Sumali ka sa DRIP, March 1, 2022. Ang 100 hydrate mo is mangyari sa June 9, 2022. Makakatanggap ka ng 118 pesos daily sa loob ng 300 days. Kung mag-hydrate ka every 24 hours, from one drip, ang magiging deposit balance mo na sa June 9, 2022 is 2.57 dahil nag-hydrate ka nga every day. Technically kasi 24 hours yan. So, kung ayaw mong ganyang kababa, yung ma-receive mo daily, is, syempre, i-adjust mo yung hydrate mo. So, dapat talaga, before pa lang or ngayon pa lang, mag-set ka na ng target mo gamit tong calculator na to kung kailan ka mag-withdraw. At kung ano yung drip price. So, mamaya papakita din natin yan. Kung hindi ka pa kontento na meron kang 118 pesos daily, hindi pa kasama yung tax dyan. For example, nag-set ka after 500 days. Sabi mo, mag-hydrate muna ako ng 500 times every day. Ano bang mangyayari? Sa mangyayaring 500 hydrate mo is sa July 14, 2023. So next year pa yon, makaka-receive ka ng 500,221 pesos every day sa loob ng 260 days. So from one drip, ang drip balance mo ang magiging drip balance mo nun ay 113 drips. So, ayun yung power ng compounding. So mayroon ka ng 113 drips. Kung hindi ka pa rin kontento dyan at gusto mong i-game over ang faucet contract, mangyayari yon kapag ang maximum payout mo ay ma-reach ng 100,000 drips. O kailan ba mangyayari? Siyempre, dito hindi ka pa nakaka-100,000. Kung titignan natin, 12,588 lang. Magpunta na tayo dyan. Tapos tignan natin kung kailan mangyayari yun. So, scroll down lang muna tayo. Hintayin natin maging 100,000 itong max payout. Sumobra na pala. So, dito. Sa row na to. Dito, kapag naging 100,000 na yung max payout natin, game over na. Ang gagawin mo na lang is hindi ka na pwede mag-hydrate. Gagawin mo na lang is i-receive mo yung 1% daily na rewards. Pwede mo siyang ipunin ng minsanan, pero wala ka nang magagawa para palakihin pa yung max payout mo. Ito na talaga yung nakalagay sa code na maximum na pwede mong makuha sa account na yan. Though pwede ka naman mag-start ng panibagong wallet or account dito sa faucet. So dito siya mag-game over. Kung titignan natin kung mag-pull out lang tayo ng calculator. Kung hindi magbabago yung price na $90, magkano ba yung magiging daily mo niyan? So, ito dapat yun, 100,000. Ito yung max payout mo. Divide lang natin siya ng 3.65. Ito yung magiging
nasa deposits mo. Diyan talaga hihinto yan. Ibig sabihin, sumobra ka na dito. Nung nag-hydrate ka from dito sa araw na to, yung pang 1,088 days mo, nung nag-hydrate ka, so sumobra na. Oh. Ilan ba yung 1% yan? Dahil yung 1% ng deposits mo, yun yung marireceive mo every day. Times 1%. 1%. So ito, 273 drips ang makukuha mo. Kung hindi yan bababa, itong drip price natin na nasa $90 ngayon, magkano ba yan in peso? Times $90. Multiply pa natin ng 51 na lang. So medyo conservative pa tayo niyan ha. Ang daily mo is 1.2 million. Yan ang mapupunta sa available mo. Pero kapag claim mo yan, i-charge pa yan ng 10%. So 0.9. Tapos kapag sinel mo yan, another 10% times 0.9 ulit natin. So 1 million and 18,000 yung marireceive mo every day. Kung ilang araw is ganito naman siya computing. Itong max payout natin, i-deduct natin yung claim value tapos i-divide natin siya ng 1%. So yun yung computation para makakuha itong number of days dripping na nandito. So ano nga ba yung nangyayari ngayon sa drip? Itong calculator na nandito dito sa summary is true kung ang drip price is hindi magbabago kung kailan ka sumali. Paano kung magbago? Paano kung mas bumaba pa siya sa $90? So yun ang gagawin natin. So yun sa Team Crypto Newbie, save kung bahala na kayo kung anong diskarte nyo para ma-save yung data na nandito. So iti-tweak lang natin siya ng konti. Dahil personalized naman to, pwede nyo rin gawin or gayahin. So gagawin natin yung computation na yun. Paano kapag bumaba? Kailan ka ba talaga matatalo dito sa drip? Papakita natin ngayon yan dito. So, ang gagawin natin is kukumputin natin kung ilang dito sa column na to, kung ilang drip yung makukuha mo pa after nitong day na to. Para kunin yun is yung max payout. Minus natin yung claim value. Ayan yung value ng drip na makukuha natin. Is equal to, puntahan lang natin tong, puntahan lang natin muna itong link nito. Yung max payout niya which is 9.396 minus yung claimed value na niya na 1.65. Ito pa yung drips na linawin natin. Ang unit nito is in drip. Hanapin lang natin yung wrap text dito. Yan. Wrap text, tapos ito. Ganon din yung gawin natin lang dito. Naka-center siya. So, yan. Ang value nito is in drip. So, gawin muna natin din yung iba na nasa baba pa na mga high drip period. Pinan lang natin to. Finish natin to dito. Oops, sorry. Oops,
Yun, bago i-edit na lang natin. So dito magiging ano dapat to? D216. Dito dapat ay 316. 16, 216, 316, and so on. Siya dapat. So, gawin lang natin itong 4. Oops, na-adjust na naman. 416. Okay. Samahan niyo lang ako guys mag-edit nito para makita niyo kung ano ba talaga at kung kailan ba talaga malulupit sa faucet contract. 716. 816. And lastly, 1016 na to. Okay. In drips ito. Lagyan lang natin siya ng separator. So, kailan mangyari? Kailan mo makukuha or ma-accumulate itong mga drips na to? Siyempre, itong hydrate period na to plus itong number of days na to. Ibig sabihin na max out mo na. Na-reach mo na yung max payout mo. So, yung date na makukuha mo yan is itong date na to plus itong number of days na to. Nangyari yan sa April 5. So, ito rin yan sa iba. Baguhin lang natin itong format nitong isang na to. Dapat siya ay dito galing siya ng left. So, ito na. Sa ngayon is first case scenario maging ang presyo ng drip is maging $1 na lang or sabihin natin at 51 pesos. At 51 PHP. Anong mangyayari? Tignan natin na. Ibig sabihin yan is ito. Multiply lang natin siya ng 51 or $1 yung katumbas niya. Ayan. So, tignan natin kung ayan, tama naman. Baguhin lang natin yung format bago natin i-explain yung resulta na yan. And then, lagay lang natin siya dito sa kanan. Ito. Kung nag-invest ka dito lang sa pang 100 hydrate mo, kung tumigil ka sa pag-hydrate sa pang 100, yung mangyari sa June 9, 2022, tapos i-claim mo na lang siya. Hinintay mo yung 300 days para i-claim lahat yun. And nagkataon sa araw na yon, which is mangyayari sa April 5, 2023, bumaba yung price ng drip. Naging 51 pesos na lang or $1, hindi na siya 90. Ang total na ma-accumulate mo lang yun kapag binenta mo yung 7 drips na naipon is 394 lang in peso. So, lugi ka na dyan. So, hindi mo gagawin yan. Gagawin mo is i-hydrate mo yan before mangyari tong araw na to. Kapag nag-hydrate ka, tignan natin kung kailan ka ba talagang mananalo based dito sa capital na to. Ang ito is
Ang value na to is wala pa yung tax. Mas maganda kung isasama natin yung tax. I-multiply pa natin to ng 0.9 tapos kapag ikaw ay nag-claim at 0.9 ulit, kapag isinel mo na. So yan. Ito actual na talaga to. Dediretso to. Ito yung dediretso sa bangko mo. Kung isi-sell mo siya sa Binance na app. So ayan. Dito pala ang mangyayari yan is dito sa pang 400 hydrate mo. Kung sakasakali yung bumaba ang presyo ng drip hanggang sa $1, dito panalo ka lang ng 100 pesos na mangyayari yan sa December 23, 2023. So 400 hydrate mo. Kapag nag-hydrate ka hanggang April 5, 2023 at maghihintay ka ng 262 days, mangyayari yun sa December 23, 2023. Hindi ka natalo dyan. Panalo ka pa ng 100 pesos. Kung bumaba yung presyo ng drip hanggang sa $1. Pero kapag pinagpatuloy mo hanggang 1,000 hydrate, dahil ginamit mo tong calculator na to, tapos nakikita mo yung trend ng price ng drip, bumababa ba siya or tumataas. Kung nakikita mo siyang bumababa at approaching na siya ng $1, so nakita mo na dito, kailangan umabot ako ng 1,000 hydrate. Ito yung makukuha mo or ito yung accumulated na makukuha mo kapag na-reach mo yung 1,000 hydrate tapos naghintay ka ng 258 days. And then nung nag-decide ka na para i-withdraw na yung accumulated na drips, which is ito, sa halagang $1 or 51 pesos. Ito na yung future worth ng 4,000 pesos mo. 1.3 million na siya. Paano kapag mas bumaba pa parang ganun sa Axie, di ba? Which is tingin ko hindi mangyayari dahil Axie na SLP kasi walang iba pang use case. Though hindi natin masasabi yan. Sa akin lang yan, hindi yan financial advice. Paano kapag mas bumaba pa siya? At 10 pesos. Pag bumaba pa siya ng ganito. Times 10 times 0.9 times 0.9. Ayusin lang natin yung mga format ito bago natin siya i-explain. Ayan. Kapag bumaba yung price ng drip sa 10 pesos, ganito yung mangyayari. Sa pang 100 hydrate mo, which is mangyayari sa June 9, 2022, at naghintay ka ng 300 days na mangyayari yan sa April 5, 2023, makaka-accumulate ka ng 7.74 drips. Pag binenta mo lang yan sa halagang bumaba at sakaling bumaba yung price ng drip sa 10 pesos, hindi na dollars yung usapan natin dito. Peso na lang. Ang makukuha mo lang is 62 pesos. So talong-talo ka kung i-compare mo dito sa iyong capital. Ito. Wala talaga. Gawin natin sausayan. Lugi ka na yan. Na hindi mo gagawin yan. So mag-hydrate ka, i-adjust mo. Kasi alam mo na gamitin tong calculator. I-adjust mo. Titignan mo kung kailan ka mananalo. Ito yung pinakauna ng beses na mananalo ka. Sa pang 600 hydrate mo, maghihintay ka pa ng 260 days. Kapag bumaba ng 10 pesos ang drip. Pero kapag pinagpatuloy mo hanggang 1,000, though pwede mo pa naman ipagpatuloy ito hanggang ma-reach mo yung game over. Which yung max payout na, ay maximum, max payout na 100,000 drips. Tignan mo kapag nagpatuloy ka sa hanggang sa 1,000 hydrate mo, panalo ka na. Kasi nag-start na yun dito sa pang 600 eh. Panalo ka na rin dito. Makaka-receive ka sa August 10, 2025 ng 263,000 pesos.
which is walang iba pang investment na makakagawa niyan na alam ko sa traditional na investment natin. Kung magke-create ka ng walang-wala kang ginagawa, siguro kaya mo 'tong gawin sa pagtitinda ng fishball. Pero mapapagod ka siyempre titinda mo 'yun, bilad ka sa araw. Dito pa-hydrate ka lang once a day tapos hihintayin mo lang 'tong 1,000 hydrate. Tapos itong 258 days, magkakaroon ka na ng ganyan. Kung nagbabalak kang magpakasal sa August 10, 2025, magandang gawin 'to. Puwede ka na magsimula ng drip na 'yan. So ayun lang guys, subukan niyong, masahihin yung drip faucet calculator based sa gusto niyong simulation. Puwede niyong i-adjust yung kung ilang beses kayo magha-hydrate, puwede niyong 12 hours 'yan, twice a day. So ayan, tignan niyo nagbabago yung, calculations niya dito. Kayo nang bahalang mag-simulate. Puwede naman kung ganyan nakita niyo, puwede niyo naman, so ano pala, profitable to pala talaga yung drip. So dahil naka-percentage tayo ng, deposits niyo, 1% nun, puwede niyong lakihan yung starting, drips niyo kapag sasali kayo. Or puwede kayong mag-DCA or dollar cost averaging, puwede kayong magdagdag ng magdagdag kung meron na kayong existing na drip faucet account. Puwede kayong mag-start sa 10. Tignan niyo kung anong mangyayari. O, 'di ba? So ayan, kayo nang bahalang mag-experiment. So ayun lang guys. Thank you and keep reaping. Bye.